Hello! Maganda pa rin tayo at magandang pogi mga kabartudes. Alam ko na miss nyo na ang aking video dahil ako po ay nagkasakit ng 1 week mula nung birthday ko. Kaya happy lang, good vibes lang, akit short always panalo, always tayo tagumpay. Alam ko na marami pa rin kayong mga tanong na hindi masagot at marami kayong napapanood na nakagugulo sa inyong isipan. Kaya ibibigay ko lang sa inyo yung vision ko, pero hindi mo na ako makakapagbasa dahil masama pa yung pakiramdam ko. So, kanina kasi natutulog ako, parang tinutulak ako maggawa ng video ng aking mga gabay, pero tingnan nyo, iBag ko kasi lagi akong busy, maraming kinakausap at marami rin akong client at customers sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Kaya shout out po sa lahat ng mga new client and old client ko, and issue ngayon yung mga pag-uusapan natin na parang merong mga pangyayari na hindi natin alam. Sa mga nagtatanong tungkol kay Bongbong Marcos na mga ginagawa niya o pinaplano niya o dinidesisyon niya sa mga napapanood niyo sa social media or yung mga nagtatanong sa akin, isipin niyo, sinabihan ko na kayo na huwag kayong maguluhanan dahil sinabi ko na si OC ngayon, ang mga ghost man at saka ghost month ngayon. Kaya hindi pa tapos ang ghost month, kaya ang mga ghost man ay magkakaroon ng mga pagbabagong anyo, no? At sinabi ko naman sa inyo na nakikita ko at na ano ko kay President Bongbong Marcos na siya ay isang nagaganap o nangyayari o ginagawa niya yung mga bagay na parang collect siya ng collect then select. So kaya medyo maguguluhan talaga kayo dahil ganun yung kanyang idea ngayon. So yan, sinishare ko lang yung aking nalalaman at nabivision sa mga nangyayari at ginagawa, no? Dahil din sa mga pangyayari, sinasabi ko rin sa inyo na clash of clan, no? Yung baga labanan yan resbakan at saka parang derby. Kaya nga sabi ko sa inyo, tubusan ng tapang at tagisan ng talino. Kaya yung mga napapanood yung nakaguluhan sa Congress at saka sa Senado ay pawang divert na lang yan, no? At segue nila. Kaya huwag ka pa rin kayong maguluhan, suportahan pa rin natin si Kong Marcoleta sa simula. Kaya ako nasabi sa inyo na si PBBM ay collect and collect then select kasi yan talaga ang mangyayari. Kaya yung mga akala nyo tanggal siya ng tanggal pero member pa rin yan at nakagrupo pa rin nila yan, no? Nag-iiba lang sila ng tao, no? Nag-iiba lang siya ng mga kinukuha bago pero magkaka-member pa rin sila. Kaya may connection pa rin sila. Kaya nasabi ko na ang laganap sa enerhiya ni President Bongbong Marcos ay collect and collect then select. Yan. At saka syempre, at ang ibang mga Congress na nakikipagsabayan at saka Senado, para Congress BS Senado, ayan na nangyayari. At kanya-kanya na yung palabas. Tungkol naman din doon sa flood control, kailangan talaga may managot, kailangan malaman na at malalaman na rin yan. Sinabi ko naman sa inyo, malapit na rin at masaayos na rin ang ating malaking, yan yung big bomb na na problema, ano, na maaaring sangkot si Bam. Tapos, ayan, darating pa yung at sumasabay pa si Kiko Pangilinan dyan sa mga issue na parang bagyo rin na darating ng September 1. Kiko ang bagyo, ang pangalan ng bagyo. Kaya converted talaga yung kanilang mga system energy ng mga nasa Congress at saka Senado na mga pasaway. Ayan. Huwag kayong maniniwala sa mga kalaban natin or kalaban nyo na kayo ay malinlang. Sabi ko sa inyo, focus lang tayo kung saan tayo merong nakikitang katotohanan, malasakit at buong loob na lumalaban para sa ikaliligtas ng ating bansang Pilipinas at ng pagbabago ng ating kalagayan. Lalo na ang mga mamamayang Pilipino na nagdurusa sa baha. Marami pa yan dahil disaster nga, sinabi ko sa inyo ang disaster.
pinaghahandaan yan dahil alam natin na may disaster. Di lang natin alam kung malakas o mahina. Kaya ang panahon talaga walang nananaig sa panahon. Kahit anong lakas mo, kapag na dali ka ng panahon, ay panahon mo na. Kaya kahit anong yaman mo, kahit anong kapangyarihan mo, panahon lang ang tatalo sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya mag-ingat at magkaroon tayo ng takot sa Diyos, lalo na yung manlamang tayo sa mga mahirap, yung mga ganyang kurakot, tigilan dahil talaga tama yan na marami ang naghirap. Ang nangyayari kasi ngayon, sinabi ko sa inyo sa mga video ko na kung si PRRD ay pinagkakitaan din ang mga Pilipino naman at ang taong bayan ay ginawang negosyo ng mga korap. Kaya kung mag-guess nyo ibig ko sabihin, ang mga pera ng taong bayan na binabayad sa tax ay kinukurap nila. Ginagawa nilang alipin ang mga Pilipino at kinukurakot yung mga dapat na ipagpapaganda ng ating mga flood control, hindi na control. Nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon dahil nakikita ko yung mga may hirap, lalong naghihirap. Alam nyo ba na hindi lang yung mabababang area ang binabaha lagpas tao, naaabot na yung mataas, yung lugar ng Teresa. Yung lugar ng Teresa matataas na yan yung sa bandang alam niyo naman yung lugar na yon. Pero binabaha na ngayon. Ganyan katindi ang flood control. The more na hindi nila inasikaso yung pagkakagawa ko sa nagsisimula ang way na papunta doon sa mga way din ng mga iipunan ng tubig, kung saan na yan lalabas. Kahit mataas na lugar ay tatamaan ng baha. Biro man taas ng lugar, bundok na, pero binabaha pa rin. Kaya baligtad na bundok ang binabaha. Dahil ginagawa ng tao ang kanilang kapalaran. Tao ang gumagawa ng kapalaran. Kaya nga nasa Biblia or nasa salita ng Diyos na kahit bato daw at bato ay maguguho. Kahit magkapatong pa yan, maguguho at maguguho. Or walang bato na tataas sa kapwa bato kapag tubig na yung umapaw at pumitil na ng buhay ng tao, no? Kaya dalangin natin yung mga tao na ng mga baha at tulungan natin at magkaroon tayo ng matinding panalangin kay God na naway masaayos talaga lahat ang isipan ng mga taong nasobrahan sa talino at ginamit sa kasamaan, no? Kaya yan, ganyan nangyayari. Inumpisahan na ni Senator Kong Marcoleta yung issue tungkol sa flood control, marami na rin umaadad. Kaya ganyan talaga mga ugali ng mga ingitero-ingitera, ambisyoso. Kaya marami kasing malalaman dyan. Marami yan. Kaya sinabi ko rin sa inyo tungkol dyan kay Torre, na pagkatapos pakinabangan ay aalisin kasi marami na yan nalalaman. Kaya mag-ingat ka, Torre, dahil marami ka nang nalalaman. At sino pa ba yung, ito mga point lang yung ibibigay ko sa inyo. Si Kiko magkakaroon ng mga problema rin o involved in situation kasi maraming mga mabubuking sa kanila o malalaman. Kaya mas suportahan natin ang mga Duterte at saka endorse ng Duterte, lahat ng mga support ng Duterte at loyalty ng Duterte kasi yan lang talaga ang magiging solusyon. Lagi ko sinasabi sa inyo na swerte ni BPBM kung matapos niya itong taon na to ay mag-extend pa talaga siya. Ang nakakatakot, extend plus extend, ayan, kayo na mag-isip. Kaya kung patuloy pa rin maghihirap ang bansang Pilipinas at ang Pilipino, wala na magiging future ang mga kabataan. Kaya kawawa talaga, kawawa. Kaya na umay na rin ako mag-vlog sa kanila pero minsan kailangan ipaliwanag ko at sabihin ko sa ating mga kabartudes ang mensahe ng ating mga gabay ng tagumpay. Alam mo naman na ngayon, sa panahon ngayon, patapos ang third quarter of the year, third quarter of the month and the year, matatapos ang third quarter ng
year 2025, mababawasan na yung mga pasaway. Ngunit may ibang mga papalit. Kaya nawa naman ang pumalit sa ating gobyerno at nagsasaayos na ating bansa yun talagang totoo at may puso. Kaya wag kayong pasilaw sa konting barya or kahit pa milyon-milyon yan. Kasi di natin madadala sa hukay yan at hindi rin kayo magiging masaya kahit gaano karami ang pera nyo. Kung kayo naman ay may mga kasamahan na naghihirap o ang nakikita nyo ang taong bayan na nalulunod na sa problema na ginawa nyo. Kaya please lang, hindi pa uli ang lahat, magbago dahil ang kalaban talaga ng mga Duterte ay mga sindikato, no? Mga ibang uri ng sindikato. Kaya sinabi ko na rin yan sa mga vlog ko nung mga nauna. Yung face ko, bagsak kasi galing dahil ko kasing ginamot nung nakaraan kaya marami akong nahigop. Ako yung nagkasakit in 1 week after or start nung birthday ko. Kaya importante buhay at nandito pa rin ako palagi sa inyo, gumagabay at nagbibigay sa inyo ng happy lang, good vibes lang, for akin swerte, always panalo. Ang ending, tingnan niyo yung tsura ko. Ayan, maraming nagtatanong sa akin tungkol kay Lisa Marcos. Yan, kay Lisa Marcos dito, konting chika at binibisyo natin kung nasaan sila at salde ko at saka yung tinatanong nila sa akin yan. Abangan nyo na lang yung susunod ko dyan vlog. At about din dyan kay Goma, kaya hindi ko tinuloy yung vlog ko dahil alam kong may doubt siya. Sinabi ko na rin sa video, pero madadawit talaga siya sa mga issue dahil affected siya sa mga ginagawa niya. At damay-damay na sila dyan, clash of clan nga eh. Kaya ako sinabi sa inyo na Marcos vs Duterte ang nangyayari. Ang admin ng Marcos collect and select. Tapos ang Duterte naman is in survivor, no? Kaya ayan, huwag kayong maguluhanan, yun lang masasabi ko sa inyo at huwag yung panoorin yung mga video na tatanga-tangahan, baka maging tanga rin kayo, syunga-syunga, ganyan, at yung mga alam nyo naman na hindi nagsasabi ng totoo at gaya-gaya lamang. Ako sa totoo lang, kung ako ay kilala nyo na ayoko na may katulad at hindi rin ako mahilig manggaya at ayoko rin ng gaya, no? Kaya nga mas pinipili ko yung kakaiba ako, amazing talaga. Nakokornihan ako sa mga nanggagaya or gumagaya dahil para lang nagawa na nga ng isa, gusto pa pagkakitaan ulit ng isa. Parang ganun yan, may nagtitinda. Pag nagtinda ka, titinda sila. Pag hindi ka nagtinda, hindi na rin sila magtitinda. Yun yung mga halata mo na naiinggit or ayaw ka nilang nakikitang umaangat. Sila yung mga sagabal, no? Kung mapapansin mo sa mga kapitbahay o lugar nyo na pag nagtinda ka, magtitinda rin sila. Pero pagka tumigil ka magtinda, titigil din sila. Ano ba, di ba? Ganyan na nangyayari, no? Pag may binili kang gamit na maganda, bibili rin sila, hihigitan ka pa. Pero ang pagkakaiba, ikaw cash, tapos yung naiinggit, utang. Di ba ganun ang kadalasan? Masabi lang na ayaw magpasakaw. So tanggalin natin yung inggit sa sarili, ano? Hindi tayo magiging masaya kapag may inggit tayo sa sarili. At saka yung interest, bad interest, no? Mag-interest tayo yung mabuti, wag yung nag-i-interest tayo ng masama. Kasi sabi ko lagi sa inyo, pag mabilis sumikat, mabilis din yan lulubog, no? Kaya yung mga issue tungkol dyan sa corruption, dapat natin mahinto na. Kaya ang bayan at mamamayang Pilipino ay magkaisa para maisalba ang problema tungkol sa corruption. Kasi huwag niyong ito-tolerate yan. Kapag yan ay na-tolerate nyo rin at inayaan lang, maglilipa na talaga lahat ng mga corruption o kuratong baliling, mga kuratong. Ayan. At marami dyan pati nagtatanong tungkol kay Torre na ganyan. Oo, meron dyan na tatakbo nga siya ng gusto o nag-a-ambition siya tumakbo sa 2028 for president. Nasa sa inyo yun kung iboboto nyo o kung naniniwala kayo kay Torre, no? Kaya isa na rin yan sa dapat isipin ng taong bayan na tanggalin lahat ang mga salot, i-boycott yung mga salot na yan, corruption, ng mga corrupt sa
gobyerno, sa pamahalaan, sa bawat bayan. At kaya walang asenso ang Pilipinas. Pansin nyo, sa iba't ibang bansa, ang gaganda ng mga build nila. Ang Pilipinas hindi, kasi kinukurakot lang ng pera eh. Ang kaligayahan ng mga kurape pera, puro pera. Pera lang ang sinasamba. Kaya kawawa ang taong bayan, kawawa ang maliliit. Biro mo, pinagkakakitaan at ginagawang hanap buhay, sila ay milyon-milyon, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang kanilang mga nakukurap. Ang mga mamamayang Pilipino, piso-piso lang ang nakukuha or na aambonan sa mga tao, no? At katulad yan, yung bahana yan, hanggat hindi yan na aayos yung flood control, yan talaga ang pupuksa at magpapahirap sa taong bayan sa lahat kapag hinayaan na hindi marisolbahan ang flood control o masaayos yung build nila. Kaya sa mga kabartudes ko, lagi natin ipanalangin na huwag nang magwagi or mawala na yung mga corrupt na yan, no? Yung mga mastermind ng corrupt, yung mga ganyan. Kasi ganito yan eh, galit ang mga corrupt sa mga matitino, no? Kasi ang mga matitino kasi lingkod bayan lang talaga at serbisyong totoo at trabaho. Pero sila mga corrupt talagang gusto nila magnakaw sa bayan, sa kaban ng bayan. Yung mga buwis or tax na yan, iniintay lang nila palagi ang reservation at continuous yung kanilang collection. Kaya yung mga yan collect and collect din sila. Kaya huwag kayong magpalinlang at basta maniwala sa mga sinasabi nila na keso tinanggal, keso may pinalit, sila pa rin yan, member pa rin yan, ano. At panalangin natin ang ating tagapagtanggol na si Marcoleta dahil marami talaga siyang mainit ngayon at ang kanyang mga teamwork, no? Sa kanyang teamwork may ahas dyan. Marami, siguro 5 o 6 na mastermind na ahas dyan sa pagiging kalaban niya sa Blue Ribbon, no, na member niya. Kaya siguraduhin natin na ang suporta ninyo sa kay Marcoleta ay makapagbigay ng lakas ng loob kay Marcoleta para kasama tayo lahat sa laban ni Marcoleta na maisayos at maisakatuparan ang pagpapagana ng tunay na batas at maibalik ang totoong tunay na batas na dapat sundin, hindi yung mga batas ng corruption. Kasi yan ang kalaban ni Senate Kong Marcoleta, yung mga corruption, no? At si Saldico, actually alam niyo na yan at hindi pa nagpapakita, nasa lungga pa yan or nagtatago na siya muna, no? Hindi pa natin makita pero titingnan natin sa tarot card din yan, tsaka si Saldico tsaka yung isa Tamba yan. Pasensya na hindi pa ako nakagawa ng video kasi nga talagang medyo masama pa yung pakiramdam at wala ako sa condition magawa. Gusto ko magsalita lang muna or magbigay chika muna sa inyo ng konting vision dahil alam ko na marami pa rin nangungonsumisyon dyan sa mga problema ng flood control, ano. Huwag nating tangkilikin, panoorin yung mga hindi dapat panoorin at suportahan. Huwag yung panoorin, huwag yung tangkilikin upang sila ay madala. Kasi walang mga kadala-dala. Kinukuha pa rin nila ang atensyon ng taong bayan, yung mga corruption na yan, mga corrupt na yan, para gamitin ang taong bayan. Tao ba yan? Kaya yan. Kaya tanong nyo rin sila kung tao ba yan na yan. Kasi lagi nilang dinadahilan ng taong bayan. Ano? Yan, meron din kasi dyan mga, tinatanong din ko si Abante ba yun? Abante? Yun, tinatawag, basta si Abante. Ano daw yun at anong nun, ay wala namang alam yun, kundi Abante lang ng Abante. Kaya nga pangalan Abante. Pero, isa siyang impostor din kasi pare na
politiko. Dapat tayo kung ano lang yung ano natin, doon lang dapat tayo at walang nasasagasaang tao at hindi nakikipag-away. Ayan, no? Kung ikaw ay religious or maka-Diyos at makatao, andun palagi yung mga respeto at konsuelo na pinapakita natin sa ating nananampalataya. Basta ganon, alam nyo na. Yan, sa lahat ng mga nagtatanong na yan sa pangalan na yung mga binanggit ko, yung mga yan. Ayan, si Bato de la Rosa, huwag ka maawa kay Torre or mag-advise. At the moment, sinabihan na rin kita na siguraduhin mong hindi kanya tutuklawin, no? Dahil lahat ng yan. Ngayon, payo ko lang din kay Torre na good luck sa yung mga ginagawa dahil lumalabas na ikaw ay isang parang hindi o wala sa tamang pag-iisip. Nakikig ano ka, robot. Alam mo yon, robot na kinukontrol. Ayan, nagpapakontrol ka sa iba. Kaya yung mga issue na yan sa kanila, pag-aralan nyo mabuti mga kabartudes dahil dyan yung malalaman yung mga movements nila. Tinabihan ko na kayo, ang bawat teamwork nila ay merong crash. May mga makukulong din dyan at may mga mananagot, pero wag naman dapat yung mga galamay lang o maliliit lang. Talagang dapat ng punteriyahin dyan yung mga mastermind dahil si President Bongbong Marcos napapaligiran talaga ng mga sindikato or corruption, sindikato dyan sa corruption o whatever anong tawag nila. Basta ganon, ayan naman ay talagang ano nila yan, lifestyle, no? Kaya panalangin na lang natin yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa na mag-ingat kayo dahil nga meron na tayong mga mararanasan o makikitang sign na mga pagsabog, paglindol at any kind of disaster effect, no? Kaya ingat palagi, saan man kayo naroroon, saan man kayo lugar. I love OFW, mag-ingat kayo dyan palagi at palagi kayo kasama sa ating mga panalangin na kayo ay ligtas palagi, no? At ang inyong mga mahal sa buhay, no? Panalangin din natin yung mga nasa Pinas na mga na disgrasya sa mga baha dulot ng mga kagagawa ng mga korap. Yan, no? Yung mga corruption sa DPWH, no? Kaya kawawa, no? Biro mo yung mga bundok, mataas na, binabaha pa. Bakit? Kasi kaya dahil dyan sa mga flood control, no? Excuse me. The more na tumagal na hindi maayos ang flood control, yung sinasabi ni Moises, ganyan yung mangyayari sa atin. Yung di ba yung lahat ng tao sumakay na ng bangka. Merong gusto sumama, merong ayaw, at mas marami yung mga hayop na alaga na naisalba. Ganyan yung mangyayari sa atin, no? Pero baka hindi na mangyari yung dadaan ng barko sa gitna, mahati yung hindi. Baka tuloy-tuloy lang ang pagtaas talaga o hagupit ng mga bagyo. Maubos talaga ang Pilipino pagka ganyan mo, wala na ng lahi na. Bagay marami naman sa iba't ibang bansa na maraming Pilipino. Ibig sabihin ba, mas marami ang madidisgrasya at hindi maganda yung umuwi. Kawawa yung mga sasakyan na dulot ng kapababayaan ng flood control dyan sa mga binaha, yung mga sasakyan mamahalin or yung mga bahay na mamahalin kagagawa lang or kabibili lang na apektuhan ng bagyo, ng baha. Ayan, sira-sira agad. Ayan. Yan hindi nila ramdam gastos ng mahihirap at problema ng mga mas mahihirap, no? Yung mga yan ang nangyayari. So malalaking baha pa yung nakikita ko sa iba't ibang lugar na mangyayari, no? After nyan, may kakaroon pa ng last finally gera, no? Yan, ewan natin kasi napapasok na tayo, sinabi ko rin yan sa mga vlog ko noon na napapasok na tayo ng mga iba't ibang lahi na maaaring manakop at maging alipin na ang Pilipino. Sinabi ko na yan. Dahil gayon pa lang nabuking nyo na, nalaman nyo na kapwa Pilipino ang umaalipin sa kapwa Pilipino. Dahil silang mga matataas at sa kapangyarihan at ang mga korap, yan ang mga nagpapahirap sa mga mahihirap. Kaya
Kawawa naman yung mga, kung nasa, kasi ganito yan, kung naayos yung flood control, alam niyo yung mga tubig, maganda ang daloy patungo sa magandang direction. Parang traffic, ano lang yan, yung mga sasakyan na pang traffic buhol-buhol. So, ganun din yung tubig, walang agusan. Kanya-kanya hanggang sa nasisira nila yung mga pananim din ng palayan, bahay, mga lugar na walang tibay o walang kaligtasan dyan sa pagbulusok ng mga tubig. Kaya ingat po mga kabartudes. Sakit ng ulo ko kasi the more na gusto ko mag-vlog, hindi ako makapag-tarot muna dahil masamang pakiramdam ko at lalo sumasama pag nabivision ko yung nangyayari at nakikita ko yung mga nangyayari sa mga iba't ibang lugar, dulot ng baha, ulan, bagyo, at sunog, yan, at problema lahat, no? Kaya sabi ko naman sa ibang vlog, medyo unti-unti maayos, dawa maayos na para maging aware na ang mga matitinong namumuno at namamahala sa nagtatrabaho sa gobyerno. At dalangin natin din pati ang mga pamilya Duterte na maganda ang kanilang interest sa pamamalakad sa ating bansa para maisaayos ang ating bansang sinilangan, ano? At suportahan natin ang mga Duterte dahil sila na lang talaga ang pag-asa ng katotohanan at katibayan ng bansang Pilipinas para maisaayos at maging maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino, ng mga bayan-bayan at ang mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga kabartudes, huwag niyong tangkilikin o huwag niyong suportahan ang mga video ng mga taong kumukuha lamang ng for the views at corrupt din na mga vlogger. Kaya ingat dahil mas maraming vlogger ang higit na may kakontentuhan sa buhay na nagtatrabaho ng marangal sa pagbablog. Kaya wag kayong basta lang maniwala. Sinasabi ko sa inyo na pag kayo ay na-scam, nalinlang at naging mababaw ang inyong kaligayahan, kaisipan at kaalaman, lalo na ang karunungan, isa na rin kayong magiging marupok na tao at madaling kapitan ng mga negatibo, no? Na mga energy. Alam niyo naman maraming naglalabasan ngayon ng mga nagpapanggap. Kaya payo ko sa inyo, ilatisin nyo. Mag-focus na lang tayo sa lifestyle natin at alamin nyo sa isip nyo, sa puso nyo na kung sino yung talagang nagsasabi ng totoo at alam nyo sa sarili nyo na makakatulong sa inyo. Hindi yung basta-basta lang kayo maniniwala at hindi nyo alam kung kayo ba ay naaakay sa tamang landas o sa maling landas. Kaya dyan sa mga ayaw makinig, bahala kayong manginig. Darating ang panahon, dyan sa kinalalagyan nyo, kayo mismo makakaramdam ng pagyanig at pagguho ng inyong kalagayan. Kaya hanggat maaga magbago at magturo ng magagandang turo at magagandang positibo o good vibes din sa mga manonood natin at sa ating mga loyalty. Grabe yung bukol na. Kasi adik kasi ako sa kape. Kaya, ayun, kape ako ng kape. Yossi, ayan, ganyan naman ako. Pero, tumaas yung acid ko eh. No, pero, eto na, okay rin naman. Kaya, kanina, idip, putol-putol kasi tulog ko. Para kasi akong call center, sunod-sunod tong gabi na to, umaga na ako natutulog, alas 9, alas 10, o kaya alas 6. Kasi nangyayari, pag ako pa yung pagkakain ko, medyo umiidip talaga ako, inaantok ako. So, pag ganon, tulog, gising ng alas 10, tapos ulit ng mga ilang kausap ko, idlip ulit ako, tapos yun, susunod na naman. Hanggang putol-putol, ayan, isang linggong ganun yung aking oras, kaya parang medyo na-drain ako dahil marami tayong ginamot, tinulungan at
ginamitan ng isip. Kaya marami tayong client na lagi kausap sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Basta ganon, mga kabartudis, mag-ingat po kayo sa inyong mga pinapanood at pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan sa inyong mga sinusubaybayan at pinapanood ng inyong mga or idolo rin, no? Kaya tutukan natin at suportahan ang mga Duterte at si Marcoleta sa pinaglalaban niya dahil maraming gustong pabagsakin si Marcoleta at palitan. Dinidistract nila si Marcoleta. Nakikipagsabayan sila ang mga kalaban, kaya clash of clan talaga yan. At sabong, ubusan ng talino, ubusan ng diskarte, pero hindi pareha sila matatapang at hindi rin sila papadaig ang mga korap na yan. At andyan pa yung drug test kuno at ano ba yun, yung ano bang tawag nun, yung lifestyle check, no? Pero yan lahat yan nakaplano na. Mga tagong-tago na yung mga yaman nila. Tagong-tago na yan, nakatago na. Wala na sa bangko ang pera ng mga corruption. Yan ang masasabi ko sa inyo. Wala sa bangko ang pera ng mga corruption. Yan ang lagi nyo tatandaan. Magagaling sila magtago. Kaya nga kurap eh. Walang kukurap. Para makita nyo kung nasaan ang pera ng mga kurap na ayan, yung mga sindikato. Ayan. Kaya ang title ko lang dyan, di ba, ko kay Duterte ay drug war. Kay Marcos admin naman ay corrupt war. Di ba? Parang ganyan. Kaya sila rin maglalaban-laban dyan, mag-aaway. Kasi magtuturo-turoan sila dyan eh. Nakikita ko lahat dyan na pagkatapos pakinabangan, isi-select. Kaya collect and then select. Pero sila pa rin ang mga member na may bago lang. May mga bago lang na kunwari ipapalit o ilalagay. Excuse, pero scripted na yan lahat. Kaya huwag kayo basta maniwala at gawin nyo yung mabisang panalangin. Kasama nyo ako sa mabisang malakas at mabisang panalangin ng ritual at orasyon na may panalo lahat ng katagumpayan ng mga gustong magtagumpay at maging maayos ang Pilipinas. Kaya always tayo happy lang, good vibes lang, kapulutan ng aral ang mga dapat kapulutan at gawin gabay lamang, at tao ang gumagawa ng kapalaran, ngunit kung anong choice mo yan, harapin mo, deserve mo, at kung ano man ang alam mong tama o mali, alam mo na yan, kaya nasa sa inyo yan kung kayo'y maniniwala or hindi. Basta obserbahan nyo, kasi baka kayong malinlang. Maraming mga nagpapanggap na ako, ikaw, si ako. Ganun. Kaya maraming mga scammer na babalitaan nyo na lang yung mga pera sa bangko nawawala. Yan. Tsaka sa mga Gcash, sa mga kung ano-anong mga money transact. Kaya yan. Ingat po mga kabartudes, lalo na dyan sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Mag 25k na po tayo. Hindi po ako nagmamadali at hindi po ako nakikipag-collab. Mind your own business. Then happy lang, good vibes lang. Para akit swerte, always panalo tayo mga kabartudes. Basta lahat ng sinabi ko, mangyayari yan. Hintayin nyo lamang sa tamang panahon dahil panahon ng aking mga pinagbabasihan at ang tarot card dahil walang dadaig o mananalo sa panahon. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Always tayo makiramdam at maghanda at pag-aralan natin ang panahon. Panahon na naman ng corruption.
Ganun ba yan? Okay, maraming salamat po sa inyo mga kabartudes. Kahit masama pakiramdam ko, nilalagnat ako. Happy lang tayo. At antayin nyo lang ang aking sunod na vlog. Ito muna dahil masakit ang ulo ko at nagpapagaling pa ako at maraming salamat sa lahat ng mga bumati at nananalangin para sa akin. Dalangin ko rin ang inyong tagumpay at kagalingan. Nawa ay magtagumpay kayo at supresahin nyo sila at panalangin natin ang kaayusan ng ating bansa at ang mga nakaupo sa ating pamahalaan, sa Senado, sa Congress, mga mayor, hanggang sa huling panunungkulan o nanunungkulan sa ating bayan-bayan. Panalangin natin sila na maging maganda ang kanilang mga ginagawa sa bayan-bayan at protektahan ang mga taong bayan, ang mga Pilipino na patuloy pa rin naghihirap ngayon at nahihirapan pa at mahihirapan pa hanggat hindi natatapos. Pansin nyo, di ba? Si Sara Duterte ay malaking pangalan, pinakamalaking pangalan sa tumatakbong taon ng pagkaupo pa lang ng Pangulong Marcos. Kay Sara naman talaga dapat yun, dahil pangalan pa rin ni Sara ang mas naninibabaw kaysa kay PBBM. Kaya ang pagkakataon, nakakataon, taon-taon lang yan. Kaya antayin natin ang tamang panahon dahil hindi natutulog ang Diyos. Kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos dahil lahat ng ginagawa natin, nakikita niya at alam niya. Tayo ang mga tao ay nagpaplano pa lang, siya nakaplano na. Kaya wag na wag tayong hihigit kay God. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang lahat ay may limitasyon. Bawal sumobra, wag humigit, bawal magduda, at bawal manubok, lalo na kapag si God ang ating sinusubok. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo, sapagkat ang buhay ay hiram lang natin sa Kanya. At sa ayaw at sa gusto natin, babalik natin sa Kanya ang buhay natin. Lagi ko sinasabi sa inyo, panahon ang mahirap kalaban. And I thank you. God bless you. Thank you very much po sa lahat ng mga kabartudes. Maraming salamat po sa inyo. At antayin nyo na lang ang aking vlog. At medyo haggard ako ngayon. Laki na naibag ko. Siyempre, iba-iba tayo na itsura. Ayaw ako nang iisang mukha lang. Isa itsura lang ang pinakikita ko. Baka manawa kayo. Kaya minsan tingnan nyo kung ano-ano na lang mga pero kung ano po ako, yun lang ako talaga. Ito na po ako talaga. Simpleng tao lang po ako. At hindi sanay sa sosyalan. Ayan, kasi mas masarap ang maging simple lang, pero rock. Ayan, maraming salamat mga kabartudes, at i-like, share nyo ang aking mga video at ulit-ulitin nyo lang yung aking mga video dyan na mga nauna. Tapos comment nyo dyan kung ano yung mga nangyari na, para yung mga hindi pa nangyari, babalikan ko rin sa inyo at ipe-previews ko sa inyo. Kaya yung mga nangyari na, sabihin nyo, para alam na ninyo at alam ng iba na nasabi ko na yun at nangyari na talaga. Nakita nyo, parang pa-legit sa mga sinasabi ko. Kaya sa lahat at nanggagaya sa akin, tuloy-tuloy nyo lang yan at naway magtagumpay din kayo sa inyong mga ginagawa at dapat ay gawin nyo lang din yung nararapat at karapat dapat talaga, sapagkat iba po ang tunay na manghuhula at manghuhula. Magkaiba po yon dahil merong nag-aral at merong gifted po talaga. Kaya sa lahat ng mga naguguluhanan din sa mga kabartudes na manghuhula, nasa sa inyo na po yan. Kayo na pong bahala mag-try or whatever. You are welcome to my world. Kayo na po ang bahala dyan sa inyong mga nais nyo, kung sino yung makakatulong sa inyo. Kaya maraming salamat. Happy lang, good vibes lang mga kabartudes. At burn na ngayon, September 1. Anong oras na? Umaga na naman ang tulog ko. Kaya, so tingnan natin ang oras, 7:30
AM na pala. So patulog pa lang ulit ako ngayon dahil paputol-putol minom kasi ako ng gamot para makarecover na ako. And then nagre-recharge ako dahil super low. Laging busy at call and text lang po sa ating mga kabertudes na gusto magpa-tarot card reading, magpa-reserve na. At salamat din po sa mga nagpa-reserve at nagpa-line up at sa mga nagpa-cleansing at bumili ng Lucky Charm and Protection. Papadeliver ko na, first come first serve po at kayo ay ating gagabayan palagi at palagi po kayong maliwanagan sa tulong ng ating mga Bertudes at ang mga binubulong sa inyo ng Bertudes ay sundin nyo upang mapagana nyo ang inyong mga protection. Kaya magpalakas kayo mga ka-Bertudes, mas palalakasin ko pa kayo at kasama natin si God lagi sa ating mga panalangin at gawain at kasayahan. Kaya love first God and God first, second guided idea. Kaya maraming salamat po. Subscribe na at pindutin ang bell para lagi kayong update sa aking mga video. And then ano pa ba yun? Awag doon yung follow nyo rin yung aking FB Bertudes. And then sa lahat ng hindi ako makontak, kontakin nyo lang po ako sa 0962-615-5424. Yan, Madam Bertudes. Sa lahat ng hindi pa nakapagpa-tarot card, agapan nyo na, alam ko na yan na gustong-gusto nyo na magpa-tarot card sa akin. Hindi nyo lang ako mahanap or hindi pa panahon. Kaya sa tamang panahon, hahanapin nyo rin ako, mga ka-Bertudes. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hanapin nyo ako. Babalik-balikan nyo ako. Lagi kayo nakakonekta sa akin para kayo ay magabayan at masagot ang inyong mga katanungan at alam nyo ang mga gagawin sa inyong mga problema. Solusyon agad ni Madam Bertudes. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nagtiwala at naniniwala na may buong pangunawa at tiwala, paniniwala sa akin. At sumainyo palagi ang kagalingan at pagpapala ni God. At hindi tayo pababayaan ni God. Ibibigay sa atin ng lahat. Sundin lamang ang kanyang mga gabay para sa tagumpay. Maraming salamat. And I love you all. I love OFW. Ingat po kayo dyan. At ako'y magpapagaling muna. At nasamang pakiramdam ko na 1 week ng birthday ko kasi actually hindi naman ako naghahanda pag birthday ko talaga. Importante sa akin buhay at kumakain ng 3 beses isang araw. Kaya sa lahat po ng mga ka-Bertudes ko, maraming salamat sa lahat ng mga bubate. Bukas siguro baka makapag tarot card, no? At ilagay nyo lang sa comment section yung inyong gustong basahan natin, tapos maglagay na rin kayo ng tanong kasi para hindi na rin ako mahihirapan na pag kumuha ko ng 5 tanong sa inyo ko kukunin yung tanong. Kaya doon na ilalagay nyo sa comment section yung inyong tanong kasi nababasa ko naman yung inyong mga comment at sinasagot ko naman. Ayan, may nababasa rin ako dyan sa comment section ng mga troll, no? Mga bayarin na troll, no? Kaya deadman na lang, patuloy nyo yan kung dyan kaganda ang buhay nyo at kung mas maganda pa kayo sa akin pala kayo sa buhay nyo, problema nyo yan. At syempre mga ka-Bertudes, magpalakas kayo para lalo kayong lumakas sa tulong ni Madam Bertudes at magpa-cleansing na kayo sa lahat ng mga hindi pagpapa-cleansing kasi itong ghost naman talaga, maraming unexpected happen na mangyayari o nangyayari dahil sa mga ghost hungry. Ayan, mga gutom. Ayan, tinabayan pa ng mga ghost man. Ayan, kaya lagana pa mga ghost corrupt, no? Ayan. Tandaan, kung merong drug war, meron ding corrupt war. Mga corrupt. Kaya tawa maayos na ang sa Pilipinas. Panalangin pala natin si President Duterte na makauwi na. Nakikita ko na yung 80% na positive na makaka-uwi na siya.
ng bansang Pilipinas. May papanalo niya yung kaso niya. May option lang kasi dahil kailangan makausap talaga ni Koopman si President Marcos for consideration at saka consultation doon sa ano. Magkakaroon kasi yan ng ano ng anong tawag doon? Dealing. Ayan. Kakaroon sila ng dealing. Kaya buti naman na dapat huwag ma-impluensya si Koopman at may panalo niya at trusting tayo kay Koopman dahil hindi siya nagpapa-apekto sa mga sumusulsul sa kanya o whatever. Kaya magpatuloy lang. Medyo may humahad lang. Kaya nasa 80% na nakikita kong mapapanalo ni makakauwi si President Duterte ng Pilipinas. Makamit niya ang interim release ng clear lahat, no? Hindi yung basta kalayaan, tunay na kalayaan niya na mabalik siya dito sa Pilipinas. Tapos panalo niya yung kaso niya, hindi na matuloy dapat yung kanyang hearing kasi ganoon naman signature na lang naman ni PBBM ang kailangan kung kinakailangan na mapakiusapan ni Koopman yan na maisaayos yan. Ang hindi lang natin alam kung pwedeng kasuhan talaga ang ng Pilipinas o kakasuhan ng Pilipinas ang ICC or yung mga ganyan controversial nila. Kaya ayun lang mga kabartudes, magalak tayo sa pagdating at pag-uwi ni PRRD dahil surprise po yan. Kung malakas ang ating panalangin at gabay para sa tagumpay na makauwi si PRRD, kakauwi na po yan. Kaya lakasan pa natin, powerful pa natin, i-push pa natin ang ating mga panalangin, hard prayer kay PRRD na hanggat may buhay pa siya at malakas, makauwi siya ng bansang Pilipinas. At suportahan natin ang mga Duterte at saka Team Marcoleta. Ayan. Kaya sa lahat, si Cheese Escudero, ayan, supportahan din natin yan at makatulong sa ating bansa at si Alan Cayetano. Ayan. At iba pang mga di ko nabanggit. Alam niyo na kung sino. Kaya maraming salamat and God bless. Good night. Maraming salamat po sa inyo and thank you very much. At ako ay matutulog na muna dahil papagaling pa ako. Tingnan niyo ang eyeball ko. Happy lang, good vibes lang for Rocket Sword always panalo. Magandang pa rin tayo at magandang pogi. Ingat po kayo mga kabartudes and have a nice day. God bless to us. More power, more blessings sa inyo. Happy lang, good vibes lang.